Pero nasa atin ito if we will take that chance or not. The choice is always up to us. Kilala niyo ba si Nehemias? Baka may kapitbahay po kayong Nehemias. Si Nehemias ay isang Hudyo na natili sa Babylonia kahit binigyan na sila ng pagkakataon bumalik ulit sa Jerusalem. Medyo maganda na po kasi yung trabaho ni Nehemias sa Babylonia. He was the cupbearer. Ano ba ang trabaho ng cupbearer? Ikaw yung pinagkakatiwalaan ng hari na tikman muna yung iinumin niya para siguraduhin walang lason. Medyo delikado. Pero ibig sabihin, sobrang laki ng tiwala sa kanya ng hari. Kung inyong maaalala, noong 597 BC, hinayaan ng Panginoon ma-exile ang mga Hudyo sa Babylonia dahil sa paulit-ulit nilang pagsuway sa kanyang mga kautusan. Matagal din bago muling nakatapak ang ilang mga Hudyo sa Jerusalem sa pangunguna ni Joshua at ni Zerubbabel. At ang task nila noon ay buuin muli ang templo sa loob ng Jerusalem. Subalit, makalipas ang ilang taon, tandaan natin si Nehemias ay nasa Babylonia pa, ay nakarating ang balita sa kanya na hindi pa rin naisasaayos ang buong Jerusalem. Wasak pa din. May templo na. Pero ang kabuuan ng Jerusalem, medyo wasak pa din. At higit sa lahat, yung pader, sa panahon po nila, napakahalaga ng pader. It's what keeps you safe from your enemies. Ang pader ay hindi pa rin buo. Nangangahulugan lamang ito na sobrang daling mapasok nila o masugod ng sino man na gusto silang saktan. Nadurog ang puso ni Nehemias. Ilang araw siyang hindi kumain, nanalangin lamang siya ng nanalangin because of his heartbrokenness sa sitwasyon sa Jerusalem. Sa kabutihan ng Diyos, ay hinayaan siya ng hari na bumalik upang muling itayo ang pader ng Jerusalem. At kasama dito ay ang pagbigay sa kanya ng lahat ng suporta na kailangan niya upang magawa ito. God was giving another chance for His people. He was giving them another chance to rebuild and restore their nation after so many decades. Ang tagal po nilang nawala. Pero, nasa kanila pa rin kung kukunin nila yung pagkakataon na ito. It was still their choice, Nehemiah's choice. Sa araw po ng inyong anibersaryo ay nais ko kayong bigyan ng 3 pag. And by the end of God's message to us this morning, umaasa tayong pipiliin natin ang 3 pag. Alang-alang sa muling pagbubuo at panunumbalik ng may pag-asa. Unang pag, pagbangon. Kaya ba natin sabihin ng sama-sama yon? Pagbangon. With conviction po. Isa pa. Pagbangon. Noong nakarating kay Nehemias na patuloy pa rin nahihirapan ang mga kapwa niya Hudyo sa Jerusalem at hindi pa rin naitatayo ang pader, bagsak siya. Bagsak siya. Kung i-assess ko po yung naging reaction niya sa sitwasyon, para siyang pansamantalang na-depress. Ayaw kumain, ayaw uminom, ayaw lumabas ng kwarto. Ganito po yung mga heartbroken na kabataan natin ngayon. Ganito po yung pagkakasabi niya. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nehemias was heartbroken. Hindi ko po kaya yun. Ilang araw na hindi kakain. Halata naman po, diba?
Si Nehemias po ay tunay na nahirapan sa balitang narinig niya, and most likely he felt helpless and hopeless. That's why he just kept praying to God. Pero sa kaduluhan po ng kanyang panalangin, sinabi niya, "O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagdanais na magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyo kahabagan ako ng hari." Walang intensyon si Nehemias na manatiling malungkot na lamang o bagsak na lamang. He had every intention of getting up. He had every intention na bumangon, gumalaw, at ibangon muli ang Jerusalem. Kagaya ng sinabi natin kanina, karamihan ng pagbagsak at pagwasak matatagpuan natin sa Biblia ay dahilan din sa kagagawan ng tao. Sa panahon po natin ngayon, totoo pa rin ito. Kinababagsak at kinawawasak natin ang mga kasalanan natin, pati ang mga maling choices natin sa buhay. We suffer the consequences of our actions. Pero, may pagkakataon din na bumabagsak tayo dahil sa ibang tao. Dahil sa di makataong sistema. Dahil sa mga natural na disaster, kagaya ng bagyo. Ano man ang kadahilanan ng pagbagsak o pagwasak, mga kapatid, tandaan natin to. Posible ang pagbangon. At ang pagbangon ay choice natin. Kagaya ni Nehemias, who had the choice to just stay in Babylonia, where he is comfortable. Ang ganda na ng posisyon ko, hindi siya inaapi sa Babylonia. Payapa ang buhay niya sa Babylonia. He made the bold choice na bumangon sa kalungkutan niya upang ibangon muli ang Jerusalem. Tayo din, mga kapatid. Falling down may not be our choice. But staying down is our choice. Maaring hindi natin piniling bumagsak, pero pag nanatili tayong bagsak at wasak, choice po natin yun. What does it look like for us as a church? Yung manatiling bagsak. It looks like indifference. Yung walang pake. Walang pake sa mga pinagdadaanan ng iglesia. It looks like looking the other way pag may matinding pangangailangan ang simbahan. Yung hindi pag-respond pag nagtawag si pastor, kailangan natin ng volunteers. Ayun na, hindi na makatingin kay pastor, nagiging interesting na yung ceiling o interesting na yung sahig. It also looks like indifference to the ails of society. May mga nagugutom, nasalanta, naaapi, pero wala tayong ginagawa bilang iglesia. Parang tinanggap na lang natin na ganun na yung sitwasyon nila. Tandaan po natin na when we talk about fullness or wholeness, hindi lamang po yun pang sarili o pang loob lang ng iglesia. Pero pang buong lipunan natin na ninanais ng Diyos maging parte ng kanyang kaharian. Pag wala tayong pake, we have chosen to stay down. We contribute to our church staying down, and we contribute to society staying down, broken and fallen. Ano man po ang kadahilanan ng pangangailangan ng iglesia o ng ating komunidad o ng ating lipunan ng muling pagkabuo at pagpapanumbalik, nawa tayo ay makisama, makiisa, o di kaya'y pagsimulan ng pagbangon. Gusto natin ang kabuuan, fullness of life for all, for us, for everyone. May we be agents of rising up.
nating bumangon. Ano po yung unang pag? Ngunit hindi dapat matapos sa pagbangon. Pag bumangon ka sa kama, nakabangon ka lang. Kaupo ka lang, nakatayo ka lang. Kapag nakabangon, nararapat lamang nakasunod ay pagpapatuloy. Ano pong kasunod ng pagbangon? Pagpapatuloy. Ang ating pagpapatuloy matapos bumangon ay ang ating pagsali o pagsama sa misyon ng Diyos. Mga kapatid, wala tayong misyon na kahiwalay sa Diyos. Tayo ay pawang sumasama lamang sa kanyang misyon. Noong nakabalik na si Nehemias sa Jerusalem, ay tinuloy niya ang nasimulang pagbibigay buhay dito ni Zerubabel at Joshua. Sinimulan niya sa pagbuo ng templo ni Zerubabel at tinuloy ni Nehemias sa pagbuo ng pader. Siyempre, hindi niya ito kaya ng mag-isa. Kaya't hinikayat niya ang mga naroon na samahan siya sa pagtayo at pagbuo ng pader. Sa kabutihan ng Diyos, sila ay agarang pumayag at tulong-tulong na binuo ang pader. Sa totoo lang po, nakakatuwa basahin ang mga chapters kung saan nilathala yung mga bumuo ng pader. Kung di po ako nagkakamali, Nehemias 2, nilista doon lahat, sino-sino yung gumawa ng pader. Samot-saring tao. Karamihan ay mga taong hindi naman nila trabaho ang pagmamasilyo o pagkakarpintero. May mga alahero, may mga bata, may pare, babae, lalaki, pero lahat ay may isang naisi na mabuo ang pader, kaya sama-sama nila itong ginawa. Kahit po noong may mga nagbabanta ng sugurin sila, umabot po sa puntong yun eh. May mga tagalabas, they threatened sila ni Nehemias, susugurin namin kayo. Tumigil ba sila? No. Alam niyo po ginawa nila, hinati nila, kalahati magbabantay. Para siguradong tuloy-tuloy ang trabaho, may magbabantay sa mga pasukan, daanan, para kung may kalaban, may naka-ready. Pero hindi lang yun. Yung mga tinukoy ko pong alahero, pare, babae, lalaki na gumagawa sa pader, isang kamay gumagawa, isang kamay hawak, armas. Ready silang ituloy-tuloy ang trabaho, anuman ang mangyari. Bunga ng pagbangon ni Nehemias at pagnanais na maibangon ang Jerusalem ang pagpapatuloy nila bilang isang komunidad na muling ibangon ang Jerusalem. Mga kapatid, when we snap out of our fallen state and finally get back up and have that desire sa puso natin na ibangon ang iglesia, ibangon ang komunidad, ibangon ang ating lipunan. Nawa ang maging bunga ng apoy na ito sa ating mga puso ay ang pagpapatuloy sa misyon na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon Diyos. We are all useful in God's mission. Not one of us is not useful. Every one of you, every one of us ay may pakinabang sa misyon ng Diyos. Tandaan po natin ito. Kagaya ng samot-saring tao na nakatulong maitayo muli ang pader ng Jerusalem, biyaya din ito na tayo ay iba-iba ng kaalaman, kakayahan, kagalingan, at lahat ng ito ay may pakinabang sa ating pagpapatuloy. Sabi sa ating tema sa araw na ito, ang ating sub-theme for this entire ecclesial year, muling pagbubuo at pagpapanumbalik ng may pag-asa, pagpapahayag ng gawain ng bayan ng Diyos. Ang gawain ng bayan ng Diyos ay ang misyon ng Diyos. Nothing else. Ang pagbabahagi ng kanyang salita, ang pagpapalaya
sa mga nakakulong, pagpapakain ng nagugutom, pagkalinga sa mga inaapi. Sa ganitong kaparaanan ay unti-unti tayong nakakatulong at nakakaambag sa paglawak ng kaharian ng Diyos. At gayon lamang nating masasabi na tayo ay kumikilos tungo sa pagbuo at pagpapanumbalik ng sanglibutan. Ngunit kagaya ng pagbangon, kailangan nating araw-araw piliin ang pagpapatuloy. It is not a once-in-a-lifetime choice. It is a daily choice to choose na magpatuloy. Sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pagod, sa kabila ng anumang humahadlang, nawa pilitin natin magpatuloy na makibahagi sa misyon ng Diyos. Ano po yung unang pag? Pangalawang pag? At sa ating pagpapatuloy, nararapat na ito ay may kaakibat na paghayag. Ulitin po natin pag? Paghayag. Sabi sa Mateo 28, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Church, we must not only do, we must also proclaim that which we do. Hindi dapat tayo matapos sa paggawa lamang. Dapat natin ipahayag ang ating mga ginagawa, ang ating pagmimisyon. Bakit, Pastor? Hindi ba pwedeng wag na lang ipahayag? Tahimik na lang tayo maglingkod. Naglilingkod naman tayo eh. Isip ba naman tayo? Nagsuserve tayo kay Lord at sa kapwa natin. Paano tayo makakaengganyo ng iba pang tao na maglingkod kung hindi natin ihahayag? Paano tayo makaka-invite ng ibang tao na mag-mission din, na sumunod din sa Panginoon, na maging bahagi ng ating gawain kung hindi tayo magpapahayag? Kagaya po ng sinabi ni Pastor Melvin, ang hawak ko po sa NCUC ay CN at Youth. And so often, I am blessed with the opportunity to witness them work. Minsan, may napanood akong tahimik na nagtatrabaho na kabataan namin. Kailangan para sa activity later on in the day. Mag-isa na lang tinrabaho. Natapos naman yan. Nagawa naman niya kahit medyo late natapos yung gawain. Pero later on, nung nalaman ng mga kasama niya na may kailangan palang gawin, sabi nila, bakit di mo sinabi? Ba't di mo sinabi sa amin? May kailangan palang gawin. So, nung mga sumusunod ng activity, nagsabi na siya, nagtawag na siya, sama-sama na silang nagtrabaho. Mas mabilis at mas madaming nagawa. Hindi po ito against sa mga taong gustong nagtatrabaho mag-isa. But the reality is, there is so much work to do. There is so much work to be done for the kingdom of God. Tignan lang po natin ang mga statistics, yung number of people na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, statistics on poverty, statistics on injustices. Hindi na nga natin alam paano iisa-isahin, ibangon ang mga taong yan. Rebuilding and restoring is the work of the people. And people
outside of us need to know na kabahagi sila sa trabahong yun. Kailangan natin ipahayag ang tawag sa atin ng Panginoon, ang pinapagawa niya sa atin, ang kasalukuyang misyon natin, para unti-unting maging kaharihan na ng Diyos ang bawat sulok ng mundo. The more there is of us, the more there is na nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagpapakain, tumutulong sa kapwa, nagmi-mission, the more we feed, the more we set free, the more who experience God's love. Huwag natin piliin ang hiya. Piliin natin ihayag ang misyon ng Diyos. Ano po yung unang pag? Bangon. Pag nakabangon na, Patuloy. at pagpapatuloy natin ang Ayan. ito po ang paalala, panawagan at paanyaya sa atin ng Diyos sa umagang ito. Piliin natin ang pagbangon. Piliin natin ang pagpapatuloy at piliin natin ang paghayag ng buong puso, buong lakas at buong tapang sa kabila ng lahat ng pagsubok ng buhay. Madaling itong sabihin. Pero alam natin lahat na hindi ito madaling gawin. Bakit at paano muling babangon, magpapatuloy at magpapahayag? Very recently po, I lost my father. Even before that, yung in and out po namin sa ospital was already very difficult. But when it sunk in that he was already gone, parang hindi ko po alam ang gagawin. This was just a month ago. It's like life as I knew it suddenly stopped. And I think everyone would agree for everyone who has lost someone. Kung may mas bottom pa sa rock bottom, yun po yung pakiramdam ko. Yung bagsak at wasak, yun po yung pakiramdam ko. And that was just 1 month and 2 days ago. I'm sharing this with you not to be a downer to this joyous occasion, but to tell you that the reason na kakayanin nating bumangon, magpatuloy at maghayag ay tanging ang Panginoon. Our hope is in Him. Therefore, our hope is unshakable. Ano mang pagdaanan natin sa buhay, kayang bumangon, magpatuloy at maghayag because our hope is in God and our hope is unshakable. Sa panalangin ni Nehemias, inalala niya ang pangako ng Diyos. Sinabi ninyo kay Moises, kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Subalit, at ito ang pangako ng Panginoon, kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lupaing aking pinili upang sambahin ako roon. Ito yung pinanghawakan ni Nehemias. Ito ang kanang kinapitan. Nangako ang Diyos. Kaya't lakas loob siyang lumapit sa hari, bumalik sa Jerusalem, pinipon ang mga tao, at pinangunahan ang muling pagkabuo ng pader ng Jerusalem. At tandaan natin, panghawakan din natin ang salita ng Panginoong Hesus na siya ay pumarito upang tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yan ang pangako sa atin. Ibig sabihin ay sasamahan niya tayo hanggang makamit natin yun. Ibig sabihin, siya mismo ang aagap
gumagabay sa atin sa muling pagbubuo at pagpapanumbalik. Ibig sabihin, kakayanin nating bumangon, magpatuloy at maghayag dahil nasa Kanya ang ating pag-asa. Ano ang naging resulta ng pagbalik ni Nehemias? Ano ang naging resulta ng pagbangon, pagpapatuloy at paghayag niya? Sa kabila ng lahat ng pagsubok at kumontra at nag-threaten sa kanya, naitayo ang pader, mga kapatid, sa loob lamang ng 52 araw. That is the wall of a city. Hindi lang yan wall ng simbahan. The wall of Jerusalem. Ito ay dahil pinili niya na bumangon. Pinili niyang magpatuloy at pinili niyang maghayag sa mga kapwa niya, Hudyo. UCCP Area 9 Community Church, piliin natin ang tatlong pag. Pwede po ba natin sabay-sabay sabihin? Bangon, pagpatuloy, paghayag. Piliin natin ang pagbangon, piliin natin ang pagpapatuloy sa misyon, at piliin natin ang paghayag nito nang marami pa tayong makasama sa misyon. Isang mapagpalang anibersaryo sa inyong lahat. Nawa kayo ay patuloy na maging kinatawan ng pagbangon, pagpapatuloy at paghayag ng misyon ng Diyos saan man kayo mapunta para sa paglawak na kaharian ng Diyos, para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Amen.